Hey, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Today, pag-uusapan natin ang Warriors Mavericks game kagabi. Lalo na ang injury ni Jonathan Kuminga. Ano ang dapat gawin ng Warriors frontcourt ngayon? At Stephen Curry, crazy night despite the loss. Kaya alilid ka na't ating pag-usapan. Kahapon, natalo ang Warriors sa score na 123-115 sa Mavericks. Si Steph Curry imuscore ng 38 points at 8 3-pointers, pero hindi sapat para talunin ang Mavericks. Si DeAnthony Melton nagdagdag ng 22 points, pero ang problema, rebounding at free throws. Mavericks dominado ang glass at free throws. Warriors parang hindi preparado sa physicality ng game lalo na sa fourth quarter. Ang pinakamasakit na eksena ng gabi, hindi yung pagkatalo kundi yung pagbagsak ni Jonathan Kuminga sa second quarter. Sa isang aggressive drive papunta sa basket, kita mo agad na may mali. Na-twist ang left ankle sabay hyperextend ng left knee. Walang kalaban na humila, walang dirty play, pure basketball accident. Pero sobrang scary panoorin. At makikita mo sa replay, pagbaba pa lang niya, napahawak agad siya sa tuhod niya. Hindi siya agad tumayo at nung tinulungan siya papunta sa bench, ramdam mo yung bigat ng sitwasyon. Hindi na siya bumalik sa laro at mas masakit dito, sobrang ganda ng laro ni Kuminga bago siya ma-injury. Sa loob lang ng 9 minutes, may 10 points na kagad siya, aggressive drives, physical sa depensa. At plus 18 siya, sa plus minus, isa sa pinakamataas sa team. Anong ibig sabihin nito? Habang nasa court si Kuminga, panalo ang Warriors sa laban. Paglabas niya, biglang humina ang inside presence, nawala ang athletic pressure sa Dallas defense, at mas naging predictable ang offense ng Warriors. Ito yung tipo ng injury na hindi lang katawan ng tinamaan, kundi momentum ng buong team. What makes this injury so concerning mga idolo? Ang problema dito hindi lang ankle, knee involvement din. Kapag may sabay na ankle twist, knee hyperextension, automatic yan na MRI agad, kahit pa sabihin ng team na day to day. Kasi para sa athletic player tulad ni Jonathan Kuminga, explosive ang first step, power drives, vertical finishing, lahat yan ang gagaling sa tuhod at bukong-bukong. Kaya kahit minor lang sa papel, major yan sa actual game. At tandaan natin mga idolo, si Kuminga ang best downhill attacker ng Warriors ngayon. Simula nang nawala si Butler dahil din sa injury. At ngayon mga idolo, tanong ng fans, ano dapat gawin ng Warriors frontcourt kung wala na si Jonathan Kuminga? Para sa akin mga idolo, tatlo ang dapat gawin ng frontcourt ng Warriors. Una na rito ang small ball formation. Pwede naman basta maglaro si Curry, Melton, Moody, Podziemski at Al Horford. Pero kulang pa rin sa size at inside presence. Pangalawa dito mga idolo, ang trade for frontcourt muscle. May mga analyst na nagsabi na kailangan ng Warriors ng forward with size. Especially ngayon na wala si Jimmy Butler dahil sa season-ending ACL. At posibleng hindi available si Kuminga kung mag-trade sila. At pangatlo para sa akin, ang trade market mga idolo. Magte-trade ba ang Warriors o hindi? Yun ang tanong mga idolo. Dahil sa injury ni Jonathan Kuminga, biglang lumaki ang pressure sa front office ng Warriors. Hindi na lang ito tungkol sa talent. Tungkol na ito sa direksyon ng franchise. Reality check muna tayo mga idolo. Ang Warriors ngayon ay hindi rebuilding, hindi rin championship favorite. Nasa gitna ng pinakadelikadong posisyon sa NBA. At kapag nasa gitna ka, isang maling trade lang pwedeng masira ang future. Ngayon para sa trade market, tatlo ang pwedeng gawin ng Warriors front office. Una na rito ang win now trade. Kung sasabihin ng Warriors na habang nandyan pa si Steph Curry, lalaban tayo, ang dapat maging target nila sa trade market ay legit big man, rebounding plus rim protection, physical forward na kayang bumangga sa West teams, veteran IQ, hindi project player. Pero syempre may magiging kapalit ang win now trades. Yun ang draft picks, young assets, at posibleng isa kina Kuminga, Moody at Podziemski ang mawala. At dito papasok ang tanong mga idolo, worth it ba isuko ang future para sa 1 to 2-3 years na run? Kung healthy si Kuminga, pwede pang pag-isipan, pero kung injured siya, bababa ang trade value, mas delikado ang gamble. Pangalawa mga idolo, soft retool. Ito yung mas realistic option. Instead na blockbuster trade, minor upgrades lang. Role playing big, rebounding off the bench, insurance lang sakaling kung wala si Kuminga. Meaning,
Hindi gagalawin ang core. Si Stephen Curry at Draymond Green. Hindi isusuko ang future. Pero aaminin natin, hindi title or bust ang season na to. Ito ang klaseng move na hindi flashy, hindi headline, pero pang survive sa Western Conference. Pangatlo na rito ang stand pat. Pinaka-risky pero pinaka-conservative. Pwede rin piliin ng Warriors na hintayin muna natin bumalik si Kuminga. Meaning, no panic trade, internal development, trust kay Kerr at system. Pero may malaking risk. Pag bumagal ang recovery ni Kuminga, pag mapagod si Curry, pagpatuloy na matalo sa physical teams tulad ng Dallas, Denver, Minnesota, mapag-iiwanan sila sa standings. At once mangyari yon, kahit anong trade sa huli, late na. So kung kayo tatanungin mga idolo, ano ang dapat gawin ng Warriors front office ngayon? Nasayang tuloy ang huge night ni Curry. 38 points at 8 threes kahit talo. Pero problem, mahina ang shooting beyond Curry. Iba pang shooters hindi nakadeliver. Extra burden since Butler out of the season. Si Steph mismo sinabi na mahirap yung bagong reality. Mas mataas ang pressure sa offense. Pero kahit ganun, Stephen Curry sa ibang team is still the engine ng offense. Kailangan masupport siya ng mas reliable shooters at big man sa loob mga idolo. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow para mas marami pang NBA Taglish recaps. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.